po, ako po si Clifford M. Canoy at ito po ang aming performance sa MAPE. Oh. 세븐틴! Hello! apa kabar kami? 세븐틴! 2018 세븐틴 콘서트 아이디어 컷인 자카르타에 알려드리게 되어 정말 너무 행복합니다. 박수 한번 주세요! 언제? 어디인가요? 알려주세요! 네, 9월 16일 아이스홈에서 진행됩니다. 너무 좋습니다. 저희가 열심히 준비하고 있으니까 많은 기대 부탁드려요. 그럼 우리 자카르타에서 만나요. 네, 지금까지 세븐틴이었습니다. 네, 세븐틴 감사합니다. Mga kababayan ko, hindi po ako narito. You can say in English kasi para maintindihan din ni ano. All my fellow Filipinos. Now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gising na mga kapatid, isang issue na naman ang ating harapin. Kaya sugod na! Naku, marami na mamaya. Ingat-ingat ka. Sana nga magkapatid. Palaban ka ba o tablado ka? Harapin mo ang mukha na tumigara. Face it, face it. Naku, sadyang makulay ang mukha ng buhay. Taliwat harapan, ating pag-usapan. Aminan, awayan at mabukayan. Gusto mo bang makisawsaw tayo ng kaibigan? Para yan ay solusyonan. Ano ang namumuna sa umaga? Sinong sisipango? Ano ang sigaw ng bayan? Sinong kimite? Sino ang number one? Hello mga ka-face to face! Ready na ba kayo sa isang gabing puno ng drama, intriga at sustento? Ngayong gabi pag-uusapan natin ang isang pamilya na ang awayan sa pera ay mas matindi pa sa mga eksena sa paborito nating teleserye. Ito ang Calderon versus Rojas. Ang labanan kung saan ang support pendente lite ay naging support pendente fight. Kasama natin si Mrs. Calderon, ang petitioner na humihingi ng sustento habang pending pa ang kaso. Kasama rin natin si Mr. Rojas, ang respondent na tila nagiging Houdini pagdating sa financial support. Mga ka-face-to-face, mukhang may matutuklasan tayong mga sekreto ngayong gabi na mas juicy pa sa mga chismis sa kanto. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin, ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang kwento at dito sa face-to-face wala tayong itinatago lahat ng anggulo ating hihimayin. Kaya naman simulan na natin ang talakayan at alamin kung sino ang may tamang laban at sino ang dapat magbigay ng sustento o ng konting konsiderasyon man lang. Kasama natin ngayong gabi si Mrs. Calderon. Mrs. Calderon, ano ba ang kwento natin dito? Ako, hiwalay na kami ni Mr. Rojas. Nag-file ako ng legal separation. At habang ongoing pa ngayon, kailangan ko talaga ng financial support para sa mga anak ko. Pero yung ginawa niya, cut off lahat, walang padala, walang ayuda. Parang siya, bigla na lang nawala. Wala akong income at hirap na hirap ang buhay ng mga anak namin. Hirap naman yan. Mr. Rojas, anong masasabi mo dito? Ano naman sinasabi niya? Hiwalay na kami. Diyos ko po! Diyos ko! Pero sobrang naman yung hinihingi niya sa akin. Lahat na lang hinihingi niya sa akin. Kaya sabi niya wala siyang income. Sa totoo lang, mas malaki pa income niya sa akin ngayon. Kaka-appoint niya lang ng manager dun sa trabaho niya. Pero sinasabi niya wala siyang income. May mga side hustle pa siya. Dalawa trabaho niya pero sinasabi niya wala. Kita mo sa imagine mo, success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Grabe, so parang may hidden economy dito si Mrs. Calderon. Pero teka, seryoso na tayo. Kasama natin ngayon dito si Attorney Altamirano. Let's call on Attorney Altamirano para ma-explain kung ano nga ba talaga ang support pendente lite. Alright, let's break down Rule 61 of the Rules of Court, which deals with support pendente lite. Essentially, temporary support while the case is ongoing. According to Section 1 of Rule 61, at the start of the appropriate action or proceeding, or at any time before the judgment or final order, any party can file a verified application for support pendente lite. This application should state the grounds for the claim and the financial conditions of both parties, accompanied by affidavits, deposition,
depositions, or other documents to support it. In simpler terms, it's like saying, Judge, habang ongoing pa ang kaso namin, baka naman pwedeng makahingi ng pangtustos para sa gatas ng mga anak ko o daily expenses. But remember, this isn't a free-for-all. You need solid evidence to back up your request. Once you've filed your application, a copy, along with all supporting documents, must be served to the other party. They have 5 days to file a verified comment, also accompanied by affidavits, depositions, or other documents. After the comment is filed, or after the expiration of the period for its filing, the application shall be set for hearing not more than 3 days thereafter. The facts and issue shall be provided in the same manner as what is required in evidence on motions. Now, how does the court weigh this? They'll evaluate the financial capacity of both parties considering their respective incomes, assets, obligations, and standard of living. It's all about balance. You can't ask for too much, but it shouldn't be too little. The court may also consider the standard of living enjoyed by the parties during the marriage or relationship, ensuring that the temporary support awarded is sufficient to maintain a similar standard for the disadvantaged party and any dependent children. If there are kids involved, child support is factored in to ensure that their needs are met during this legal roller coaster. Importantly, support pendente lite is just temporary. It doesn't mean this will be the final support arrangement. Such shall be left to the court's discretion. So in essence, while the courtroom drama unfolds, the court ensures that those in need aren't left hanging without support. Back to you, Sean. Oh, Mrs. Calderon, anong ebidensya ang isinumite mo para ipakita na talagang kailangan mo ng support? Para makuha ko yung suporta, nagsubmit ako ng income tax returns, bank statements, at listahan ng mga gastusin ko. Pinakita ko rin na hirap akong makahanap ng trabaho mula nang maghiwalay kami. Kaya hindi ko maintindihan na sabi niya na may kita ako. Hindi totoo yan. Parang na-shock ka sa pagkawaw. Oh, Mr. Rojas, ano namang masasabi mo? Ano namang sa'yo? Peke naman yung mga sinasabi niya. Nag-submit siya ng income tax return niya, bank statement. Siyempre, wala talaga yung laman kasi yung pera niya. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Siyempre, hindi talaga lumalabas sa ITR niya at bank statement niya yung mga pera niya. Kasi, yung iba niyang negosyo, hindi naman naka-business permit. Kasi live sa Facebook, live sa TikTok. Kaya hindi talaga pumapasok. Nakatago. And, wow, makakasama ko talaga si Jesus. Sasabi mo dyan. Totoo ha. Ang dami mo nga, mas madami ka pang ang pera sa akin. Tapos ang mga hinihingi mo sa akin, hindi naman na yun for subsistence eh. Mga luxury na, pampabelo. Only Bella touches our skin. Who touches yours? Pangpakulot niya, pangpa-spa niya. Sinungaling ka, hindi naman totoo ng mga yan. Tagumpay! Yun yung hinihingi mo, luxury na. Yung pampabelo mo, mas mahal pa sa tuition ng anak natin eh. Okay, huminahan tayo dito. Let's calm down. Mukhang may secret fund ka pala, Mrs. Calderon. Pero kasama din natin dito ngayon si Attorney Adan. Attorney Adan, paano nga ba sinusukat ng korte kung ano ang necessity para sa applicant? Well, Sean, the court examines the applicant's reasonable needs based on their standard of living before the separation. It doesn't mean that they should maintain the same lifestyle, but essentials like food, shelter, the children's education must be covered. The court also considers if the applicant has the capacity to earn their own income. So itong si Mrs. Calderon, kung sanay siya sa mga weekly spa treatments, sa mga pa-shopping niya, sa mga pabelo niya, ay hindi naman pala ibig sabihin na kailangan si Mr. Rojas ay ipa-fund din ng mga ganito. Yes, Sean, exactly. So the focus is on basic needs, not maintaining a lavish lifestyle. So the court ensures that the applicant and any children involved have their fundamental necessities met during the case proceedings. So it's about keeping things fair and ensuring everyone's well-being. So hindi naman pala kailangan maging luxury allowance itong support. Yes, Sean, precisely. Now, moving on to the procedural aspect, after the comment is filed or after the period for its filing has expired, the application is set for a hearing within 3 days. So the facts in issue are proved in the same manner as is provided for evidence on motions. So parang courtroom version ng speed dating, quick and to the point. In a way, yes. So the court then determines provisionally the pertinent facts and renders orders as justice and equity may require, considering the probable outcome of the case and other relevant circumstances. So if the application is granted,
the court fixes the amount to be provisionally paid or other forms of support, taking into account the applicant's necessities and the adverse party's resources. So, if denied, the principal case proceeds to trial and is decided as early as possible. So, parang legal appetizer before the main course? Yeah, you could say that. It's a temporary measure to ensure fairness and support during the legal proceedings. Thank you so much for breaking that down, Attorney Adan. Kita naman natin, legal procedures can be as complex as assembling flat-pack furniture without instructions. That's why we're here, Sean, to make sure everything fits together smoothly. Thank you again. Oh, pues, Mr. Rojas, anong ebidensya mo para mapatunayan na hindi mo kayang magbigay ng support? Ito, sinabit ko na yung ITR ko, bank statement ko, yung financial reports ng mga business ko na lahat negative. Pinakita ko na rin sa kanya na yung negosyo talaga ngayon hirap, as in walang kikita. Hindi totoo ang sinasabi niya na marangya pa buhay ko. Hindi na ako nakakasama sa mga kaibigan ko pag nagiinuman sila kasi wala nga akong pang-ambag. Mamatay ako doon. Para anong pakiramdam? Ni pati t-shirt niya, hindi ako makabili ng bago. Tapos sasabihin niya marangya pa buhay ko. Wow, that's great. Oh, Miss Calderon, ano namang masasagot natin dito? Naku, kunwari lang yan. Pero alam mo, nakikita ko, nag-out of town trips pa siya. Alam nyo, ang social media, hindi nagsisinungaling. Kami ng mga anak namin, instant noodles ang ulam. Samantalang siya, nagpapakasasa sa ibang bansa. Siya, may 5-star buffet pa, ano nalalaman. Oh na wow, wow. That's great. Parang na-shock ka sa pagkawaw. Oo nga naman, hindi pwedeng dayain ang mga receipts at screenshots na meron pala si Mrs. Calderon. She really came prepared. Pero seryoso, ang hirap ng trabaho ng korte sa mga ganitong kaso. Kailangan nilang tumbangin ang lahat ng ebidensya para pantay ang hatol. Kasama rin natin ngayon si Attorney Joseph Pajarito. Attorney Joseph, usually sa mga kaso ganito, ano ang nagiging hatol ng korte? Ang mga residente ng Barangay 171 Bagumbong, Caloocan City, tahimik ang pamumuhay sa kanilang lugar. So good afternoon. So now, we will be discussing the court's judgment about Rule 61 of the Rules of Court on support penalty. So once a case is filed and a comment was submitted, that said application for support will be set for hearing not more than 3 days thereafter. Also, once the said case grants a temporary support, the respondent must pay the said support that was issued by the court. And if the respondent suddenly disappears or hides, the court, by motu proprio or by motion of the other party, will issue an order of execution without prejudice to the respondent's liability for contempt. It must also be noted that once a third party gave support to the petitioner, that third party may file for reimbursement from the respondent for the support given. And for criminal cases, once civil liability was not separated or reserved, the offended party or his parents or his legal guardian or even by the motion of the government may file for support under Rule 61 of the Rules of Court even if the criminal case is still pending. That is why it must be remembered that support penalty is not something to be belittled with, because the law will make sure that the offender will pay the support to him or her or to whom it is due. Nako, unahin dapat ang kapakanan ng mga bata. Huwag silang idamay sa away ng mga magulang. Ay, naku talaga. Pero dapat fair din. Hindi pwedeng pilitin ng respondent na magbayad ng sobra sa kanya. Hindi pwede yan. Wala kang pinag-aralan. Ikaw ang wala. Kaya dali ng pinag-aralan mo sa'yo. Ito ka rin. Ito ka rin, oh. Sandaan, ikaw 1,000,000. Ito ka, oh. Sandali lang, ang mga anak ninyo ang nag-aaway at umabot. Tumpak. Kaya nga sabi ng Supreme Court sa Calderon versus Rojas, hindi porket may humihingi ng support pendente lite, bigay agad. Dapat may matinong pag-aaral ng facts. Hindi pwedeng basta, kawawa naman siya, sige bigyan na natin. Hindi po ito paawa contest. Pero teka, bago tayo madala sa drama, baka makalimutan natin yung golden rule na laging pinapaalala ng ating resident in-house counsel dito sa show na si Attorney Giana. Attorney Giana, ano nga ulit yung lagi nating tatandaan? Hello, Sean! Nandito ako ngayon sa concert ni Maki kasi syempre, work-life balance is life. Pero alam mo naman, hindi pwedeng puro happy-happy lang.
kailangan may ambag pa rin tayo sa society. Society! Kaya kahit sumasabay ako sa songs ni Maki, magbibigay pa rin tayo ng tips sa mga ka-face-to-face natin dyan. Siyempre, multitasking at its finest. So, regarding dun sa golden rule na sinasabi mo kanina, under Section 7, ito yung tinatawag nating restitution. Ibig sabihin, kung sa dulo ng kaso ay napag-alamang hindi naman pala dapat nagbigay ng suporte pendente lite yung nagbayad, edi dapat isauli yung perang binigay kasama pa ng legal interest. Woo! Sa QC! Of course, akala mo libre, hindi ito ayuda dahil. Ngayon, kung si recipient ay napakagaling na magastos. Naubos yung pera sa milk tea, sa Korean barbecue, sa Shopee, sa Belo, hindi siya ligtas. May option pa siya na singilin yung totoong obligadong magbigay ng support kung may kailangan pang habulin. Pero kung wala, edi bahala ka sa buhay mo. At kung wala na may susoli, edi yung nagbigay ng support, may karapatang ding habulin ang tunay na may utang. Parang, alam mo yun, tropa mong umutang na parang gula. Alam mo, hindi mo na makita. At saka, Sean, bago ko makalimutan, importante din ito na malaman ng mga ka-face-to-face natin. Sa kaso ni Mangonan versus Court of Appeals, sinabi ng Korte Suprema na ang support pendente lite ay pwedeng ibigay basta may matinong ebidensya na ikaw ang magulang. Hindi ito pwedeng, baka kamukha ko lang yan. At kung wala talaga kakayahan ng magulang, pwedeng ipasa load yan sa lolo at sa lola. Ano bang ibig kong sabihin nun? Dahil sa ilalim ng Article 199 ng Family Code, sila ang susunod na may obligasyon. Siyempre, dapat ang halaga ng suporta ay sakto lang sa pangangailangan ng bata. Hindi parang tip lang sa fast food chain na piso, dos, gano'n. Hindi rin pwedeng ipilit na nagbibigay ng suporta na patirahin ng bata sa bahay nila kung may, alam mo yon, bad blood. Bad blood? Kasi naman, paano ka titira sa bahay ng taong nag-deny sa'yo, di ba? At ang pinaka-solid na ruling, may back pay ang suporta. Kaya kung may utang si lolo, hindi siya makakalusot sa senior moment excuse. Babayaran pa rin niya. Sa pangalawa naman, sa kaso ni Lam versus Chua, sinabi ng Korte Suprema na ang suporta sa anak ay hindi parang lifetime promo na fixed price. Fixed price? Pwedeng, alam mo yon, magbago depende sa needs ng mga bata at kakayahan ng magulang. Sandali lang. Oh my God! Actually, dito kasi ako ngayon sa bago. So, pumunta ako dito para alam mo na mag-contact. Oo, nasabayan naman siya. Okay, going back. Pero sa kaso nito, nagkamali rin ng trial court sa pagsambit ng... Pagsambit? Ang lalim naman nun. Na sinabi ng trial court na 20,000 na parang hulog sa loto dahil wala namang matinong ebidensya kung magkano ba talaga ang kayang ibigay ni Jose at kung magkano talaga ang kailangan ng bata. Ang mas malala pa. Kaya ninyo, hindi man lang nabigyan ng proper warning si Jose bago siya na-charge na suporta. Alam mo yung parang natikitan lang siya sa EDSA ng mga buhaya na walang traffic sign. Kaya ang ending, binalik ng korte ang kaso sa trial court para sa tamang computation. Para sure na ang babayaran ni Jose ay fair at hindi parang surprise billing ng Meralco. At ito pa, sa kaso ni Reyes versus Court of Appeals. Sinubukan ni Manuel Reyes na, alam mo yun, umiwas ng pagbabayad ng support pendente lite. Pero sorry na lang, hindi ito buy one take one promo na pwedeng baliwalain. Sabi ng Korte Suprema, hindi porke may chismis na pangangabit, automatic na wala ng suporta. Dapat may pruweba. Hindi lang haka-haka ng mga marites dyan sa barangay. Kung may ebidensya, edi go. Pero kung chismis lang, edi wow. Also, ang halaga ng suporta dapat naayon lang sa kakayahan na nagbibigay. Hindi ito parang random presyo sa palengke na pwedeng baratin. So dito sa kaso nito, si Manuel, nagreklamo siya na, naku, masyado namang mahal ang 4,000 na alimony. Pero nung, alam mo ba, ito talaga yung pinaka-nakakatuwang part. May mga revelation na nangyari. Nung sinilip ng korte ang kanyang negosyo, aba! Milyonaryo pala si Gago. Akala niya makakataka siya sa Devwa. Devwa! Obligation na lang. Masyado namang lalim ng Devwa, diba? Pero parang ex mo na nag-move on na, hindi na bumalik. So, ganun. So, ang ending, yung korte na dito, pansamantalang pinababa sa 1,000 ng support. Pero, bumalik din sa 4,000. Kaya si Manuel, walang nagawa kundi magbayad. Kasi sa batas, walang paa sa package. O siya, next week na ako babalik siya sa studio, okay? Focus na ako dito sa concert ni Maki. Alam mo naman, work-life balance ang tita nyo. Oh my God. Ito na. Thank you. I love you, Maki. Ay, mukhang mahaba-habang laban pa to. Pero isipin nyo naman yung mga balits nyo. Hindi lang ito tungkol sa tatong.
kundi sa tamang hustisya at responsibilidad. Sabi nga nila kung gusto may paraan at kung ayaw maraming dahilan. Maraming salamat Mrs. Calderon, Mr. Rojas at syempre kila Attorney Altamirano, Attorney Adan, Attorney Fajarito at Attorney Gianan sa pagdalo ngayong gabi. Baka naman pagkatapos nito, pwedeng pa-burger naman kayo. I can't. Wait lang. Natatawa ako sa script ko eh. Okay. Mga ka-face to face. This is so not me. Okay.